Amara, anak, pwede ba tayo mag-usap? Mahina at malumana yung boses ng kanyang ama. Tumaas naman ang kilay ni Amara. Hindi man lang tumayo mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama. Kung tungkol na naman sa asawa mo, wag na. Wala akong dapat marinig. Pumasok ang ama. Marahang isinara ang pinto. Anak, hindi kita pinipilit. Gusto ko lang kahit pakinggan mo man lang ako. Bakit? Para saan pa? Para ipaliwanag na choice mo talagang ipagpalit si mama? Pa, ilang taon na kayong hiwalay. Ni minsan hindi mo man lang tinanong kung okay ako. Huminga ng malalim ang ama. Tinatago ang kabog ng dibdib. Amara, hindi ko kayo iniwan dahil hindi ko na kayo mahal. Pero iniwan mo si mama. Iniwan mo siyang umiiyak gabi-gabi. Kita ko lahat. Ako ang nakakita ng luha niyang habang busy ka sa bago mong babae. Umupo ang ama. Sa upuan sa harap niya. Anak, ang mama mo at ako? Matagal kaming may problema bago pa dumating ang bago kong asawa. Napahawak si Amara sa sentido niya. Hindi mo man lang maisip na hindi ko kayang pakinggan yan, pa? Kahit anong sabihin mo, ikaw ang sumira ng family natin. Hindi lang ako. Malumanay niyang sagot. Anak, minsan, kahit dalawang tao pang nagsimulang nagmamahalan ng sobra, dumarating talaga yung panahon na hindi nila kayang ayusin ang relasyon. Hindi kasalanan ng bago kong asawa kung nasira ang relasyon namin ng mama mo. Hindi niya sinira yun. Tumaas naman ang boses ni Amara, puno ng pait. Pero siya ang pinili mo. Siya ang kasama mo ngayon. Siya ang kasama mo sa kapagkainan, sa gabi, sa bawat araw. Habang si mama, nandun, mag-isa. Pinili ko siyang mahalin, sagot ng ama. Pero hindi ko kayo kayang iwan. Pa, anong klaseng pamilyang iniwan mo? Anong klaseng amang tumatalikod? Hindi sumagot kaagad ang ama. Bagkus tumingala ito at pumikit sandali. Nak, alam kong galit ka. Alam kong masakit at alam kong pakiramdam mo ginawa ko to lahat para sa sarili kong kaligayahan. Pero hindi ako naging masaya noon pa. Matagal na. Nanigas si Amara, pero hindi na siya nakasagot. Napansin niyo ng kanyang ama at nagpatuloy siya. Hindi ko gustong saktan ng mama mo. Hindi ko yun pinangarap. Pero totoo, hindi na kami masaya pareho. And staying in a broken marriage, minsan, mas lalong nakakasakit. Pero pa, bakit kailangan may iba? Bakit hindi mo malang sinubukan na ayusin? Bakit hindi kami ang pinili mo? Pinili ko kayo. Pero anak, may mga choice na hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo pa nararanasang mahalin masaktan bilang asawa. Bilang partner, hindi bilang anak. Marahang tumulong ang luha ni Amara. Pero mabilis nitong pinunasan at nagbawi ng tingin. Naiintindihan ko. Tao ka, nagsawa ka at naghanap ka ng bago. Pero pa, huwag mo namang pilitin na tanggapin ko siya. Hindi niya nakita ang galit sa mukha ng ama, kundi pagod at lungkot. Hindi kita pipilitin, anak. Kahit kailan hindi ko gagawin yan. Pero gusto ko lang din maintindihan mo na hindi ko ginustong mawala ang nanay mo sa buhay ko. Pero nangyari, at kailangan kong harapin ang totoo. Pero paano si mama? Alam mo bang halos hindi siya makakain? Alam mo bang ilang buwan siyang wala sa sarili? Alam mo bang ako ang sumalo ng lahat? Ako pa. Ako ang nagpalakas sa kanya. Tumulo ang luha ng ama. Hindi man niya gustuhin. At nagpapasalamat ako sa iyo, Amara. Salamat sa pag-aalaga mo sa mama mo. Salamat sa pagiging matatag, pero anak, hindi mo trabaho yun. Pa, too late na. Napasan ko na. Anak, pawag. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Hindi ko alam kung kailan ko matututunan tanggapin na may iba ka na. Pero please, huwag mo akong pilitin na maging masaya para sa inyo.
Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, mahal kita. Anak kita at kung handa ka nang makinig, kahit anong araw, anumang oras nandito ako. Napayuko si Amara. Hindi dahil sa pagsuko kundi dahil hindi niya kayang makita ang lungkot sa mata ng taong sinisisi niya sa lahat. Pa, hindi ko talaga kayang tanggapin ngayon. Hindi ko kaya. Hindi ko hinihingi ngayon. Pero sana, darating ang araw, hindi mo na ako kaaway. Lumabas siya ng kwarto. Iniwang nakaupo si Amara. Samantala, sa maliit na inuupahang apartment, amoy na agad ang ginisang bawang at mantika. Maingay ang kalderetang kumuhulo, pero mas maingay ang dalawang batang tumatakbo sa paligid habang bitbit ang mga notebook nila. Pagod ang mga mata ni Dave. Nangingitim at halatang kulang sa tulog. Pero may ngiti pa rin sa labi niya habang hinahalo ang ulam. Kuya, gutom na kami! Sigaw ni Miko. 8 taong gulang sabay talon sa manipis na kutsyon. Ako din, kuya! Hirit ni Mila, na 7 taon sabay akap sa tagiliran ni Dave habang naglalakad. Ay nako, wait lang. 5 minutes na lang, promise. Maluluto na to. Hindi naman biglang mawawalang gutom niya, di ba? Nagkunwaring nag-iisip si Miko habang hawak ang tiyan. Pero, kuya, parang mawawala na. Parang naglalaho na ang gutom ko. Kunyari natakot si Mila. Kuya, wag mo hayaang maglaho si Miko. Baka maging ghost siya. Tumawa si Dave, kahit nangangawit ang likod. Kung maging ghost yan, lagot kayo. Tawanan ng magkakapatid. Kahit maliit ang kanilang tahanan, punong-puno yun ng saya. Nang maluto ang ulam, nilagay niya sa mesa ang isang maliit na kaldero ng ginisang gulay na may kaunting sabaw. Ang paborito ng dalawa. Inilagay niya rin ang 3 plato. Okay, kainan na. Masiglang anunsyo ni Dave. Tumakbo ang dalawa papunta sa mesa. Yay, kuya! The best ka! Sabi ni Mila. Kuya, ikaw ang pinaka-the best chef sa world. Wika naman ni Miko sabay thumbs up. Napailing si Dave pero nakangiti. Chef? Ginisa lang naman yan ah. Masarap eh. Umupo si Dave at sinandala ng upuan. Ramdam ang pagod sa buong araw. Sa opisina kanina, paulit-ulit siyang pinapabalik-balik ni Amara sa mga gawaing halos imposibleng matapos agad. Halos walang pahinga, walang oras uminom ng tubig. Pero ngayon, pag tinitingnan niya ang mga kapatid, parang nabuburang lahat ng pagod niya. Kuya, pag nag-grow ako naman ang magluluto para sa'yo. Same. Ako naman bibili ng big house para may sarili kang kwarto at may bed ka na hindi tumutunog pag humihiga ka. Hoy, hindi tunog ang problema ng kama. Ang problema ay kayo. Talon kasi kayo ng talon. Hindi naman kami. Sabay nilang protesta halatang nagsisinungaling. Kumarap ang ilaw ng konti. Luma kasi ang wiring ng apartment. Tapatingin agad sina Miko at Mila kay Dave. Kuya, wag mo sabihing mawawala na naman tayo ng kuryente. Tanong ni Mila, medyo kinakabahan. Hindi. Nagpaparamdam lang yan. Parang kayo, maingay. Humagalpak ulit ng tawan dalawa. Habang kumakain sila, hindi mapigilan ni Dave na pagmasdan ng 2 maliit na tao sa harap niya. Mga batang dapat hindi nag-aalala. Mga batang dapat masaya lang sa eskwela at laro. Hindi nila dapat iniisip ang bayarin, pagkain o ang hirap ng buhay. At para kay Dave, yon ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap kahit halos mamatay na sa pagod. Kuya, bakit ka nakatingin? Tanong ni Miko. Ay nako, mumuya ka nga muna. Saway ni Dave sabay tawa. Wala lang, tinitingnan ko lang kung gaano kayo kalakas kumain. Para maging strong, sagot ni Mila sabay flex ng braso niyang payat pa sa payat. Strong? Kanina lang umiyak ka dahil sa ipis ah. Hoy, hindi dahil sa ipis yon. Nagulat lang naman ako eh. Tama na nga kayo. Nang matapos kumain ng dalawa, agad silang tumulong sa pagliligpit ng mesa. Kuya, ako maghuhugas, sabing bigla ni Miko. Ako rin, sabay sabi ni Mila. Nagbuntong hininga si Dave. Ayoko kayong pagpaghugasin, baka mabasag niyo tong plato, isa na lang matira. Hindi yun mangyayari, sigaw nila. Miko,
Natigil si Miko. O, okay, baka mangyari. Tumawa si Dave at hinaplas ang ulo nila. Ako na, homework niyo muna. Pagkatapos, kwentuhan tayo saglit bago matulog ha. Tumakbo ang dalawa papunta sa maliit na mesa nila. Mula sa kusina, rinig na rinig ni Dave ang maliliit nilang boses. Kuya, ano ulit ang sagot dito sa math? Kuya, paano spelling ng because? Yung, yung may cos, tas yung may B ba yun? Nalilito ako eh. Wait lang, isa lang ang bibig ko. Sagot ni Dave mula sa lababo. Habang naguhugas siya ng plato, napatingin siya sa baso sa gilid. Yun mismo ang basong gamit niya kanina sa pagtatabi ng pera. Yung perang pinag-ipunan niya, yung perang dahilan ng pagluha niya, yung perang kulang na kulang pero kailangan niyang pagkasyahin. Minsan gusto niyang bumigay, minsan gusto niyang magtanong kung kailan magiging madali, kung kailan siya hihinga ng hindi naninikip ng dibdib. Pero pagkalingon niya, nakita niyang dalawang batang tumatawa. Kuya, tingnan mo to. Tama na to, di ba? Sigaw ni Miko. Tama yan, sagot ni Dave kahit hindi pa niya nakikita. Yay! Ang talino ko talaga! Wow! One answer pa nga lang yan eh. Matalino pa rin, sabay tawa ni Miko. Pinanasan ni Dave ang kamay niya sa lumang tuwalya at lumapit sa kanila. Mupo siya sa gitna nilang dalawa at tinurang mga notebook. O ayan, focus na tayo para bukas ready kayo sa school ah. Habang tinuturuan niya sila, napapansin niya kung paano sumisingkit ang mata ni Mila tuwing naiintindihan niyang sagot at kung paano napapakamot si Miko sa ulo tuwing nagkakamali. Napapangiti siya. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pagkalipas ng ilang minuto, tumabi sa kanya si Mila at yumakap. Kuya, thank you ha. Para saan? Sa lahat. Sa food, sa school, sa pag-guide sa amin, sa pag-protect. Kahit pagod ka, lagi ka pa rin masaya. Napapikit si Dave. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa yakap na kailangan niya pala. Ako dapat mag-thank you sa inyo. Kung wala kayo, ewan ko kung kakayanin ko pa. Kuya, we love you ha. Napatigil si Dave. Sobrang simple ng mga salitang yon pero nagpawala ng pagod niya. Gumiti siya. I love you both always. Lumapit ang dalawa at niyakap siya. At doon, sa maliit na apartment na may kupas na kortina at lumang bumbilyang kumukurap, naramdaman ni Dave ang kapayapaan. Pagod siya. Halos maubos na siya kanina pero ngayon, sapat ang lahat. At malinaw sa puso niya para sa dalawang kapatid, kahit gaano kahirap, lalaban siya. Maya-maya tahimik na sa apartment. Tulog na sina Miko at Mila sa magkabilang gilid ng manipes na kutsyon. Pinatay na ni Dave ang malaking ilaw. Maliit na lampshade na lang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Pasandal siyang nakaupo sa lumong upuan. Pinipis silang noo ramdam ang kirot ng pagod. Pero nang may kumatok ng mahinaan sa pinto, napaigtad si Dave. Hindi niya agad binuksan. Huminga muna siya ng malalim. Dave, anak. Malambing ang boses. Anak, si mama to. Pumikit saglit si Dave. Ayaw niya sanang buksan. Ayaw niyang makita ang mga matang laging nagsisorry pero hindi naman lumalaban para sa kanila. Pero hindi siya ganon. Hindi siya katulad ng ama niya. Kaya dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pagbukas niya, naroon ang mama niya. Nakasuot ng manipis na blouse, pagod ang muka pero may ngiti. May pag-aalangan. Anak, agad siyang yumakap kay Dave pero hindi gumanti si Dave. Pasok ka, mahina niyang sabi. Pumasok ang mama niya, dahan-dahan. Napatingin agad siya kina Mila at Miko. Tulog na agad ang mga bata? Bulong ng ina. Gutom ba sila kanina o kumain ba sila ng maayos? Kumain sila. Ako naman ang nagpapakain, di ba? Napalunok ang mama niya. Alam kong pagod ka. Galing ka pa naman sa trabaho. Hindi sumagot si Dave. Umupo siya sa upuan at tumingin sa sahig. Ang mama niya. Umupo sa tapat pero bahagyang lumayo. Anak, panimula niya. Hindi pa rin kumibo si Dave. May dala akong prutas oh. Gusto ko sanang gising sila para makakain. Inilabas niya ang maliit na supot. Mangga, saging at konting tinapay. Tinapunan lang yon ang tingin ni Dave. Okay lang, bukas nila kainin. Tumango ang mama niya, pero halatang nasasaktan sa trato ni Dave.
Ilang segundo ng katahimikan naririnig ang mahihinang hilik ni Miko. Dave, mahina niyang sabi. Alam kong galit ka pa. Hindi na ako galit, ani Dave. Sanay naman na ako eh. Tinakpan ng mama niyang bibig parang pinipigilan ng hikbi. Anak, hindi ko ginusto na maghiwalay kami ng papa niyo. Hindi ko rin ginusto na magkaasawa ulit. Gusto ko lang maging masaya ulit. Magpahinga man lang. Matigil ang sigawan. Matigil ang sakit na nararamdaman ko sa papa mo. Alam ko, sagot ni Dave walang emosyon. Pero hindi ko kayo iniwan. Doon napatingin si Dave. Hindi mo kami iniwan? Ulit niya, may pait. Anak, lagi ako nandito. Tuwing may sobra akong pera, inuuna ko kayo. Tuwing day off ko, dito ako. Hindi ako tumigil suportahan at mahalin kayo. Pero tumigil kang lumaban para sa amin. Iniwan mo pa rin kami. Natigil ang ina niya. Araw-araw ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Amara. Patuloy ni Dave. Mababa ang boses. Araw-araw niya akong pinapahirapan dahil sa hindi niya matanggap na nag-asawang kanyang ama ng bago. Pero alam mo ma, hindi ako nagreklamo. Nagpahid ang luha ng mama niya. Alam ko na nasasaktan ako. Hindi ko alam na ganyan palang nararanasan mo. Diyan ang problema, sagot ni Dave. Wala kang alam, kasi mas inuuna mo siyang protektahan. Hindi makatingin ang ina. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahaplos ang supot ng prutas na dala niya. Dave, mahal ko ang bago kong asawa. Oo, hindi ko itatanggi. Pero hindi ibig sabihin mas mahal ko siya kaysa sa inyo. Pero yun ang nararamdaman namin. Lalo na nung unang gabi na umalis ka. Nung sinabi mong kaya niyo na yan. Malalaki naman na kayo. Ma, 10 lang ako nun. 10 taon. Tumulo ang luha ng mama niya. Tahimik lang, walang kahit anong ingay. Mali ako. Mali ako anak, patawarin mo sana ako. Hindi sumagot si Dave. Tumingin lang siya sa 2 batang mahimbing na natutulog. Alam mo bang ako ang nagpakain kay Mila noon habang umiiyak siya? Ako ang nagbihis kay Miko nung ayaw niyang pumasok sa school kasi hinahanap ka niya. Ako ma! Ako lahat! Lumuhod ang mama niya sa sahig, sa harap ni Dave. Anak, hindi ko sinasabing tama ang mga ginawa ko. Pero hindi rin ako ganun kasama kagaya ng iniisip mo. Hindi ko kayo tinakasan. Sinubukan ko lang. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Alagaan ang bagong buhay na meron ako. Pero, hindi ko kayo nakalimutan kahit isang araw. Huminga ng malalim si Dave. Hindi ko sinasabing masama ka, ma. Napatingala ang ina niyang namumugto ang mata. Nasasaktan lang ako. Yan lang. Nasasaktan ako kasi kailangan kong maging matatag sa edad na hindi pa dapat. Pero hindi ko kayo sinisisi. Hindi kita sinisisi. Alam kong napagod ka rin kay Papa at masaya naman ako sa'yo ngayon eh. Pero may sama talaga ako ng loob ng iwan mo kami. Tumulo ulit ang luha ng ina. Anak, pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. Saglit na hindi gumalaw si Dave. Tumingin siya kina Miko at Mila sa mahimbing na pagtulog nila at napahinga siya ng malalim. Oo ma, pwede. Agad niyang nilapitan si Dave at mahigpit na niyakap. Dahan-dahan lamang gumanti si Dave. Anak, kahit ano pang mangyari, kakampi mo ko. Kakampi niyo ako. Hindi ko man maibalik ang dati pero nandito lang ako palagi. Napapigit si Dave. Alam ko, ma, kahit nasasaktan pa ako, kahit hindi pa buo, susuporta pa rin ako. Kung saan ka masaya kahit masakit sa akin minsan. Humigpit ang yakap ng mama niya. Umiiyak pero nakangiti. Salamat anak. Salamat. Kinabukasan, maagang dumating si Dave sa opisina. 6:30 pa lang nakaupo na siya sa workstation na luma at nasa pinakasulak ng departamento. Hindi siya nagreklamo kahit doon siya nilagay. Hindi rin niya sinabi kahit nasira ang upuan. Kahit minsan umiikot mag-isa. Para sa 2 kapatid niya, tinitiis niya lahat. Habang inaayos niya ang files, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Sapat para tumahimik ang lahat. Dumating si Amara.
Tumigil siya sa tapat ni Dave. Mr. Santos, nasa na yung reports ko kahapon? Tinatapos ko pa po, ma'am. Medyo? Are you making excuses? Hindi po. Malapit na po. Then bakit hindi pa tapos? Napalunok si Dave. Hindi siya tumitingin sa mata nito. Pasensya na po, ma'am. Gagawin ko po ngayon. Ngumisi si Amara pero hindi yun ngiting masaya, kundi ngiting may ibang intensyon. Gagawin mo ngayon? Mahinang tawa niya. Mr. Santos, yun din ang sinabi mo kahapon at kahapon ng kahapon. Nakarinig ng mahihinang bulong ang mga empleyado. Napayuko si Dave. Hindi ko to tatanggapin hanggang hindi maayos At gusto ko ng kopya bago ang lunch break. Bago pong lunch break? Yes. Problem with that? Medyo marami po kasi. Marami? Hindi mo ba trabaho yan? Trabaho ko po. Then do it. And since mukhang napakabagal mo, dagdagan mo pa. Dagdagan po? Oo. Gusto ko rin ikaw ang mag-ayos ng inventory ng storage room. Lahat. Yung boxes na hindi pa nalilipat mula 2 months ago, ikaw na. Hindi nakapagsalita si Dave. Napangiti si Amara, pero malamig. May reklamo? Wala po. Then good. Tatalikod na sana si Amara pero huminto siya para magbitaw ng huling salita. Just so you know, Mr. Santos, walang special treatment dito. Kahit sino ka pa o anak ka pa ng taong sumira ng buhay namin, akala mo ba makakalimutan ko? Hindi. Kaya asahan mo, hindi kita tatantanan. Umayos si Dave ng upo. Nakataya ang pride niya pero kailangan niyang manahimik para sa kapatid, para makasaing mamaya at para mabilang notebook na gusto ni Mila. Handled, ma'am. Ang tanging nasabi niya. Tumalikod si Amara na parang walang nangyari. At doon nagsimula ang araw ni Dave. Sunod-sunod na utos, sunod-sunod na trabaho at sunod-sunod na tingin ng mga tao na parang kawawa naman to. Pero si Dave, tahimik lang, pero determinado. Hindi siya babagsak, hindi sa harap ng babaeng gumagawa ng gante para sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Maya-maya, madilim ng buong building, tahimik na. Pero sa storage room may isang lalaki na nakayuko pa rin. Si Dave. Pawis, pagod, halos nanginginig ng kamay. Pero tuloy pa rin sa pagbubuhat ng mabibigat na boxes. Konti na lang. Para kina Miko. Para kina Mila. Habang nagsasalansan siya ng mga kahon, biglang sumindi ang ilaw sa hallway. Naglakad papuntang storage room si Amara. Nakapakuyom ang kamao, mukhang galit na galit. Pagbukas niya ng pinto, tumambad si Dave na halos hindi na makatayo. Mr. Santos? Malamig na tawag niya. Napatayo agad si Dave kahit nahihilo. Ma'am, nandito po kayo? Hindi mo sinagot ang tawag ko. Tinatanong ko kung tapos ka na. Hindi po pero malapit naman na po. Malapit? Narinig ko na yung buong araw Alam mo bang overtime ka na hanggang ngayon? Opo. Bakit hindi ka umuwi? Napatigil si Dave. Kasi po, may deadline, ayaw ko pong iwan. Kinagat ni Dave ang loob ng pisngi niya. Hindi ka ba napapagod? Nagulat si Dave. Hindi yun ang tono niya kanina. Napapagod po pero okay lang po. Okay lang? Ginagawa mo ba to para patunayan na hindi ka mahina? Ha, Mr. Santos? Hindi naman po. Then bakit? Bakit hindi ka bumibigay? Tahimik si Dave, sandali bago sagutin. Kasi po, kailangan ko ng trabaho. Trabaho? Trabaho lang ba o iniisip mo bang maaahwa ko sa'yo? Umiling agad si Dave, mabilis prangka. Hindi ko po iniisip yan. Hindi ko po kailangan ng awa. Naramdaman ni Amara ang biglang kirot sa dibdib niya, pero hindi niya yun pinakita. Hindi pa rin kita tatanggapin. Natigilan saglit si Dave at tumingin kay Amara. Ma'am, alam kong galit kayo sa mama ko. May karapatan kayo. Pero wala naman akong kinalaman sa ginawa niya. Bata pa po ako noon.
Kahit po gusto ko, hindi ko naman kayo nadedepensahan. Tahimik si Amara. Hindi niya akalain na sasabihin niyo ni Dave. Hindi ko po kayo inaano, patuloy ni Dave. Nirerespeto ko po kayo. Kahit ano pong ipagawa niyo, gagawin ko. Bakit? Para sa mga kapatid ko. Kailangan nila ng kuya. Kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng bahay, at kailangan nila ng taong hindi sumusuko. Napayuko si Amara. Hindi niya alam ang isasagot. Nasanay ka bang ikaw ang nag-aalaga sa kanila? Opo. Hindi ka ba nagsasawa? Napapagod po. Sobra. Pero hindi ako nagsasawa. Bakit? Dahil pamilya ko sila. Napahigpit ang hawak ni Amara sa clipboard na dala niya. Dave. Nagulat si Dave. Ngayon lang siya tinawag sa pangalan. Ma'am? Tumingin si Amara sa kanya. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi po. Kahit pinapahirapan kita. Hindi ko po kayo masisisi. Napaigtad si Amara. Hindi mo ako masisisi? Pinapagawa kita ng trabaho na para sa 4 na tao. Pinapauwi kita ng sobrang late. Binabagsakan kita ng deadline na imposibleng matapos tapos hindi mo ako masisisi? Kahit paano po, naiintindihan ko pa rin naman po kayo. Paano mo ko naiintindihan? Dahan-dahang tinahas ni Dave ang tingin. Walang galit, walang puot. Masakit pong maloko. Masakit pong masira ang pamilya. Alam ko pong pakiramdam nun. Dave? Ma'am? Napalunok si Amara. Ngayon niya lang napansin kung gaano kapayat ang kamay ni Dave. Kung gaano kapagod ang mata niya. Dave, umuwi ka na. Nagulat si Dave. Ma'am? Umuwi ka na. Ako na bahala dito. Pero, hindi ako nag-a-ask ng permission. Utos yan. Sigurado po kayo? Hindi niyo po ako sisigawan bukas? Sa unang pagkakataon, hindi napigilan ni Amarang mapangiti. Huwag kang umasa. Hindi pa kita pinapatawad. Tumawa si Dave. Mahina pero totoong tawa. Opo, ma'am. Habang papalapas si Dave, tinawag ulit niya si Amara. Dave! Po. Ewan ko, pero hindi ko maintindihan bakit kahit pinapahirapan kita lalo kang tumitibay. Para hindi niyo ako kaawaan. Nag-init ang tenga ni Amara at hindi niya alam kung bakit. Nang maisara ni Dave ang pinto, napahawak siya sa dibdib. Kainis! Bakit hindi kita kayang pasukuin? Weeks later, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Dave. Pero hindi na ganong karaming pinapagawa ni Amara sa kanya. At nagkakausap na rin sila ng maayos minsan nang hindi siya binabara ni Amara. Pero madalas maldita pa rin si Amara. At madalas kapag pinapahirapan siya ng sobra, ramdam pa rin ni Dave ang layo ng agwat nila ni Amara. Hanggang isang araw, sinama si Dave ng kanyang ina, kasama ang kanyang mga kapatid upang formal na makilala ang tatay ni Amara. Mainit ang hangin nang makarating sila sa mansyon. Tahimik sina Mila at Miko, parang nahihiya. Si Dave hindi nagsasalita. Ang ina naman nila ramdam ang kaba sa bawat hakbang. Lumabas agad si Thomas, ang ama ni Amara at asawa ng ina ni na Dave. Matangkad, medyo matanda na sa ina. Nakasuot ng simpleng polo, mabait ang ngiti pero halatang nag-aalangan. Ayan na siya, sabi ng mama nila, may lambing sa boses. Mga anak, si Thomas, siya ang asawa ko. Ngumiti si Thomas, nag-abot ng kamay. Kamusta kayo? Welcome dito, huwag kayong mahiya ha. Ngunit walang kumilos. Si Miko nakahawak sa laylayan ng damit ni Dave. Si Mila nakasiksik sa likod niya. Si Dave nakatayo lang, diretsyong tingin kay Thomas at walang imik. Dave. Anak, okay lang. Mabait si Thomas. Hindi gumalaw si Dave. Anong gagawin namin dito? Tanong niya. Gusto ko lang ipakilala kayo ng maayos. Ayoko parang dalawang mundo ang pamilya natin. Dalawang mundo naman talaga. Ikaw ang pumili. Natigilan ng mama niya. Anak naman.
Sinalubong sila ni Thomas ng ngiti kahit ramdam ang tensyon. Pasok muna kayo. May merienda ako. Pansit at tinapay para sa mga bata. Narinig ni Mila ang tinapay at bahagyang lumabas mula sa likod ni Dave. Kuya, gutom na ako. Bulong niya. Napatingin si Dave. Nabawasan ang galit niya na makita ang kapatid. Sige, tugon niya. Kain muna kayo. Pinauna niya ang dalawa, pero sa mismong pagpasok nila sa bahay mas nagiging seryoso si Dave. Umupo si Miko at Mila sa maliit na mesa. Pinaglagyan sila ni Thomas ng pagkain. Dave, halika kain ka rin. I'm fine. Dito lang ako. Pumagit na ang ina nila. Kita ang pag-aalala. Anak, gusto ko lang maging okay ang lahat. Hindi kasi ganun kadali, ma. Hindi mo pwedeng ihalo kami dito na parang walang nangyari. Alam ko, hindi mo alam. Kasi kung alam mo, hindi mo kami dadalhin dito nang walang pasabi. Dave, hindi naman kita pinipilit. Pinilit mo kami. Tingnan mo sila. Natatakot, nahihiya, nagugulat. Hindi sila handa. Dave, anak, pwede ba kitang kausapin? Hindi kita ama. Natahimik ang buong bahay. Lumayo si Thomas ng konti. Oo, tama ka. Hindi mo ako ama. Pero hindi ibig sabihin hindi kita pwedeng itrato ng maayos. Hindi ka namin kailangan. Alam ko, nagkatinginan sila, pero si Dave ang unang umiwas ng tingin. Lumapit ang mama niya, hawak ang braso ni Dave. Anak, bigyan mo naman akong pagkakataon, no? Hindi ko sinasabing tanggapin mo agad si Thomas, pero sana makita mo lang na hindi lahat ng taong pumapasok sa buhay ko ay masama. Hindi umimik si Dave. Bumabalik na naman sa isipan niya kung paano sila iniwan ng kanyang ina noon. Kung ayaw mo, pwede naman na tayong umuwi. Hindi kita pipilitin. Nandito na tayo. Hayaan mo kumain si Miko. Pero pagkatapos, uuwi tayo. Salamat, anak. Hindi sumagot si Dave. Pero tumitingin siya kay Thomas. Nagtagpo ang mata nila. Maliit nang umiti si Thomas. Naging maayos ang kanilang hapagkainan. Tinatanong ni Thomas si Dave na sinasagot naman ng maayos ni Dave. Sobrang proud si Thomas habang pinapakinggan lahat ng mga sakripisyo at achievements na naabot ni Dave. Ang dalawang bata naman ay kahit papano naging malapit na kay Thomas. Tuwang-tuwa naman si Thomas. Ngunit wala silang kamalay-malay na may isang taong nanonood sa hindi kalayuan ang hindi natutuwa sa napapanood. Kinabukasan, tahimik ang opisina. Pero pagpasok pa lang ni Dave sa building, ramdam niya na ang mga matang nakatingin. May nagbulungan, may sumulyap, may ngumising parang may nalalaman. Hindi niya pinansin. Pero pagpasok niya sa area ng production, naroon si Amara, nakapamewang, nakangisi at halatang kanina pa siya naghihintay. Oh, sabi ni Amara na malakas. Si gwapong martir dumating na. Hindi umimik si Dave, dumiretso sa locker. Ano, ha? Nagbakasyon? Nag-family bonding? Nakilala mo na ba ang daddy kong hinuhututan ng nanay mo? Napalingon si Dave. May problema ka na naman ba? Mahinang tanong niya. Wala. Nag-e-enjoy lang akong panoorin ka. Trabaho ang pinunta ko rito, ma'am. Tumaas ang kilay ni Amara. Hindi naman kumibo si Dave. Lumapit si Amara at ngumisi. So, totoo pala. Dinala kayo ng nanay mo sa bahay namin. Ang saya mo siguro, no? Umigting ang panga ni Dave. Ma'am Amara, ayoko pong makipagtalo. Aba, may boses ka pa pala. Tinapik ni Amara ang dibdib niya gamit ang daliri. Teka, gusto mo bang paalalahanan kita? Na kung hindi dahil sa tatay ko, hindi maghihirap ang mama ko. Huwag mong isama si mama dito, sagot ni Dave. Ano ka ngayon? Protector, knight in shining uniform? Dave, please, nakakatawa. Hindi ko siya pinaprotektahan. Nagsasabi lang ako na sobra ka na. Sobra! Lumapit si Amara, halos tumikit ang muka. Sobra yung ginawa ng nanay mo na walang kahihiyan ay pagsiksikan kayo sa daddy ko. Nag-init ang tenga ni Dave pero pinipigilan ang sarili. Huwag mong bastusin si mama. Ngumisi si Amara. Mama?
Tinatawag mo pa palang mama ang babaeng iniwan kayo at nagpakasaya sa daddy ko. Amara! Tumahimik ang buong production floor. Lahat na patingin. Ayun! Ayun ang gusto ko. Yung may emosyon. Yung hindi bato. Yung umaamin na nasasaktan. Hindi nagalit si Dave. Pero kita sa kamao niya ang panginginig. Lumapit si Amara. Halos nakadikit ang labi niya sa tenga ni Dave. Alam mo kung bakit galit ako sa mama mo? Dahil sa kanya, nasaktan ng mama kong namatay kasama ang galit sa aking ama. Dahil dyan sa nanay mong kabit. Alam ko, at hindi ko binabaliwala yon. Tell your mother na kung akala niya welcome kayo sa mundo namin, nagkakamali siya. Hindi tumingin si Dave pero huminto ang kamay niya. Sabihin mo sa kanya na wala siyang karapatang pumasok dito. Kahit sa kumpanyang to, kahit sa pamilya namin at kahit saan. Tahimik saglit si Dave. Amara, wala kang alam sa pinagdadaanan niya. Oh, ikaw meron? May karapatan akong magalit sa mama ko. Ikaw wala. Natigilan si Amara. Humigpit ang hawak niya sa clipboard. Ngumisi pero masama. Ganon. Ganon. Humakbang si Amara papalapit. Sisiguraduhin kong bawat araw dito, hindi ka tatagal. Tumingin si Dave. Walang takot. Hindi ako aalis. Bakit? Dahil kailangan mo ng pera? Dahil may mga kapatid akong pinapakain at hindi mo ako matitibag. Okay na sana tayo eh. Kaso nasusuka pa rin ako sa inyo. Tumalikod siya at tumawa ng mahina. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nawawalang galit ni Amara. Palagi niyang nakikita si Dave na tahimik na inaalagaan ng mga kapatid. Inuunang pagkain nila bago ang sarili. Sa tuwing dumadaan siya sa hallway, naaabutan niya itong nakayuko. Nagbibilang ng kaunting perang hawak at madalas sa iluhaan. Pilit itinatago ang pagod at takot na hindi sapat ang lahat ng ginagawa niya. Sa bawat tagpong yon, parang unti-unting lumalambot ang puso ni Amara. Napagtanto niyang hindi kalaban si Dave. Isa itong taong pilit kumakapit para sa pamilyang mahal niya. Nagbago ng dynamics sa kumpanya. Simula ng araw na nahuli ni Amara si Dave na umiiyak sa lumang pantry. Hawak ang gusot na kwaderno at mga lukot na pera naghihirap pang mabuo. Hindi yun sinasadya. Dumaan lang siya. Handang pagalitan nito dahil late ang report. Pero ang tunog ng paghikbi at ang nanginginig na kamay na nagbibilang ng bariyang halos wala ng halaga, yon ang tumigil sa galit niya. Ma'am Amara, dala ko na po yung files na pinabadala niyo kahapon. Ani ni Dave. Hindi tumingin si Amara agad. Nakaupo siya sa leather chair, legs crossed, cold, strict as usual. Ilapag mo dyan. Dito po? Hindi, sa kisame. Oo, malamang dyan. Napakamot ng batok si Dave. Sige po, ma'am. Hoy, joke. Syempre dyan sa table. Akala ko po seryoso kayo. Kasi usually maldita ako, ganon? Hindi naman po sa relax. Hindi ako mangangain ng tao. Sagot niya. Bagamat may kunat pa rin ang noo. Pinagmasdan niya si Dave habang maingat nitong inaayos ang files. Napansin niyang medyo namayat ito, pero mas mabuting itsura kumpara nung gabing iyak ito ng iyak. Pero hindi niya makalimutan ang itsura noon. Magulo ang buhok, pulang mata, paulit-ulit na binibilang ang kaunting pera. Ma'am, pwede po bang mag-request ng leave? Kahit half day lang? Tumaas ang kilay ni Amara. Leave? For what? Ano po, may school meeting kasi po yung kapatid ko. Kailangan po ng guardian. Anong oras? Bandang hapon po. Fine. Talaga po? Ayaw mo ba? Pwede ko namang i-revoke. Ay, hindi po. Thank you po, ma'am. Tumikim si Amara. Pilit itinatago ang kung anong lambot sa puso. Bumalik ka sa trabaho. And, Dave? Yes po. Huwag ka nang magyuko lagi. Hindi ka kriminal. Nag-init ang tenga ni Dave. Opo. Pasensya na po. Pagkaalis nito, napasandal si Amara sa upuan.
Hindi niya alam kung bakit ganun ang tono niya. Hindi niya rin alam kung bakit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya kapag nakikita niya nagsasabi ito ng salamat. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa kumpanya na si Dave. As usual, siya ang unang pumapasok at huling umuwi. Pero ngayon, hindi dahil pinipilit ni Amara. Kusa na. Kaya nang dumating si Amara, nakita niyang maayos nang nakaset ang lahat. Projector, presentation, documents, pati kape sa mesa niya. Tumingin siya kay Dave, nakatayo sa gilid. Sino may utos sa'yo gumawa nito? Ako po, para hindi na kayo mahirapan mamaya. Hindi ako mahihirapan. Sanay ako. Sanay akong ako na gumagawa lahat. Opo, pero hindi naman po masama kung may tutulong. Napatingin si Amara. Nagulat. May lakas na loob na siya? Dave, hindi ka ba napapagod? Napapagod po, pero mas okay to. Maya-maya, sa meeting nasa likod lang si Dave. Ready magbigay ng notes or kape. Nakatingin si Amara sa screen pero may pagkakataon na napapatingin siya kay Dave kapag may ginagawa ito. Matapos ang meeting, iniabot ni Dave ang isang folder. Ma'am, ito po yung updated figures. Kinuha ni Amara, pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na din si Dave. Ma'am, salamat po ulit kahapon. Hindi kita tinulungan, sagot ni Amara pero mahina. Pero pinayagan niyo po ako umalis. Malaking bagay na po yun. Another silence. Lumingon si Amara sa bintana. Nag-iwas ng tingin. Pagdating naman ng hapon, habang papalapas si Dave para sunduin ang kapatid, tumawag siya ulit mula sa pintuan ng opisina. Ma'am, what now? Kung may kailangan po kayo, pwede niyo po akong i-text. Kahit half-day leave po ako, babalik ako kung kailangan. Hindi ko kailangan ng alalay. Alam ko po pero gusto ko pong tumulong. At doon, unti-unting lumalambot si Amara. Sige, ingat. Salamat po, ma'am. Nang makaalis na si Dave, napaupo si Amara sa swivel chair. Napahawak sa sentido. Bakit ganito? Hindi niya alam kung nag-aalala ba siya. Nahuhulog o nagigising lang sa katotohanan ng mali ang ginagawa niyang paghihingkante. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi na katulad ng dati ang tining niya kay Dave. At iyon ang mas kinakatakot niya. Kinabukasan, maagang dumating si Dave sa opisina. Bitbit pa niya ang lumang backpack na halos butas ng zipper. Tahimik siya naglalakad papunta sa maintenance office nang mapansin niyang may nakatambak na mga supot ng grocery sa mesa nila. Hindi basta mamurahing brand. Kundi yun talagang magaganda. Oh, kanino to? Tanong niya kay Romy, kasamahan niya. Nagkibit balikat si Romy. Di ko alam pre. Pagdating ko nandyan eh. Baka para sa department. Naglakad si Dave palapit. May maliit na papel na nakadikit sa isang supot. Maingat niya yung hinila. Para kay Dave. Dalhin mo sa locker mo. Ha? Bulong niya. Hindi siya makapaniwala. Sino namang magdadala ng grocery para sa kanya? Mali siguro, baka iba pang Dave. Marami namang Dave sa lugar. Pero bakit pa niya muling itanong? May tumikim mula sa pintuan. Bakit parang ang tagal mo kumilos? Napatigil si Dave. Tumayo ng diretsyo. Tumikhim ulit si Amara habang nakapamewang, naka-heels at nakasuot ng corporate dress. Ma'am, kayo po pala. Who else? Akin yung mga grocery. Sayang naman effort ko kung hindi mo kukunin. Ma'am, para saan po ito? Ano ba? Kailangan ko pa ba i-explain? Kinuha mo ba lahat ng brain cells ko kahapon? Hindi naman po. Lumapit si Amara sa mesa at itinuro isa-isang mga supot. Bigas, delata, gatas, toiletries, lahat dyan. Huwag mo nang tanungin kung bakit, basta dalhin mo. Ang dami mong tanong, nakakainis. Ma'am, baka naman po, baka, anong baka? Mabilis niyang putol. Baka po, sobra naman to. Umirap si Amara. Hindi ko naman binili para ipamagay sa iba. Kung ayaw mo, ibabalik ko. Gusto mo ba yon? Hindi nakaimik si Dave. Wala siyang lakas na loob para tanggihan ang bagay na siguradong makakatulong sa kanila sa bahay. Sabi ko na nga ba, pakipot ka lang pala. Kunin mo na. Ilagay mo sa locker mo and Dave. Ma'am, huwag kang iiyak uli sa CR.
Nanlaki ang mata ni Dave. Ma'am, hindi po ako umiyak sa... Wag mo akong gawing tanga. Narinig kitang hikbi ng hikbi kagabi. Akala mo ba wala akong tenga? Namula ang mukha ni Dave sa hiya. Napayuko siya. Basta, kung may problema ka sa pera, umayos ka sa trabaho. Galingan mo. Huwag kang babagal-bagal dahil hindi ko na yung palalampasin next time. Umalis si Amara. Naramdam ni Dave ang amoy ng mamahaling pabango habang papalayo ito. Pero bago tuluyang mawala sa pintuan, bigla itong huminto at nagsalita ng hindi lumilingon. Dave, huwag mong iisipin na ginagawa ko to dahil mabait ako. Hindi ako mabait. Nakakarindi ka lang kapag umiiyak ka. At saka ito tuluyang lumabas. Iniwan siyang nakatayo. Hawak ang papel na may pangalan niya. Habang hindi niya maintindihan kung lalong nakakalito ba o nakakataba ng puso ang pagdadala ng grocery. Sa lahat ng bagay, isang tanong lang ang gumugulo sa isip niya. Bakit? Tanghali na nang muli niyang nakita si Amara sa hallway. Nakahawak ito sa tablet at may kausap na empleyado. Ma'am, ready na po yung meeting room. Good. Ayusin niyo ang projector, huwag kayong magpaka-inutil. Pagkatapos ng staff, si Dave naman na napansin niyang papalapit. Hoy, ikaw. Ma'am? Lapit. Ma'am? Tingnan mo nga tong uniform mo. Mukha kang pinagtripan sa kulungan. Pasensya na po, dumiretso na po ako sa... Stop. Hindi ko kailangan ng excuses mo. Hindi ko sinabi magpaliwanag ka. Sabi ko lang pangit tingnan. Opo, ma'am, maayusin ko po. At yung mga grocery, dinala mo ba? Opo, maraming... Wala akong sinabing mag-thank you ka. Hindi po. Good. Habang naglalakad si Amara, sumunod si Dave dahil papunta rin siya sa kabilang department. Habang magkasabay sila naglalakad ng kaunti, bigla siyang nagsalita. Ma'am. What? Mabilis na sagot ni Amara na parang ready na siyang mairita ulit. Pwede pong magtanong? Depende. Kung nakakainis yung tanong mo, then no. Nag-ipon ng lakas ng loob si Dave. Bakit niyo po dinalhan ako ng grocery? Huminto si Amara. Tumingin siya kay Dave nang hindi masyadong halata ang emosyon. Pero bakas ang konting pag-angat ng kilay na parang nasurpresa rin siya sa tanong. Para hindi ka magmukhang kawawa sa pantry. Nakakapraning ka kasi. Puro instant noodles kinakain mo. Ayoko ng empleyado na mukhang magpapakamatay na. Ma'am, hindi po ako... Tama na. Huwag ka nang mag-deny. It's obvious, Mr. Santos. Tahimik na napakamot ng batok si Dave. Nagpatuloy sa paglalakad si Amara. Isa pa, kung magpapatuloy ka sa pagiging pulube, babagal ka sa trabaho. At kapag bumagal ka sa trabaho, ako ang maapektuhan. Gets? Opo, ma'am. Good. At Dave? Ma'am? Biglang humarap si Amara sa kanya. Nakataas ang kilay pero may kakaibang lalim ang tingin. Huwag mong isipin na naawa ko, ha? Hindi ako naaawa. Opo. Sagot ni Dave pero may konting ngiti. Napansin ni Amara. Ano yung ngiting yan? May nakakatawa ba? Wala po, ma'am. Mukha kang tanga. Sa halip na ma-offend, medyo napangiti pa si Dave kahit pilit niyang tinatago. Ano pa't nakangiti ka na naman? May inis pero may halong pagtataka. Wala po talaga, natuwa lang po talaga ako. Sa ano? Sa pagdalaw niyo po kanina. Nagtaas agad ako ng kilay. Hoy, hindi ako dumalaw. Hindi ako nagpunta para kamustahin ka. Nagkataon lang na may dala akong grocery. Huwag mong bigyan ng meaning yon. Opo. Sagot ni Dave habang hindi makatingin ng diretsyo. Ang ingay mo talaga. Bulong ni Amara sabay lakad. Pero nakaapat na hakbang pa lang siya, bigla siyang huminto. Dave. Ma'am? Yung mga kapatid mo, ilan sila lahat? Napatigil si Dave. Kita sa mukha niyang nagulat siya. 2 po, ma'am. Puro nag-aaral pa. Nag-iwas si Amara ng tingin, parang ayaw amiming nakikinig siya. At ikaw lang ang kumakayod? Tanong niya ulit. Opo. Yan ba dahilan ng pag-iyak mo kagabi? Pasensya na po. Hindi ako nagagalit kasi umiiyak ka.
Nagagalit ako kasi pinili mo pa talagang doon gawin. May CCTV doon, tanga ka ba? Ma'am, hindi ko po alam. Huwag ka nang magpaliwanag. Kakainis. Tahimik na tumango na lang si Dave. Pero pagkatapos ng ilang segundo, bigla ulit nagsalita si Amara. Kung kinakapos ka sa pera, pwede kang lumapit sa HR. May loan program. Opo ma'am, pero natatakot po kung hindi ka mauubusan ng dahilan, no? Ano natatakot? Gusto mo bang magutom kayo? Hindi po. Then ayusin mo. Dahan-dahan siyang umiling. Sige po ma'am, subukan ko. Sige, sabi ni Amara, na para bang napilitan pang maging mahinahon ng konti. Naglakad na uli sila papunta sa dulo ng hallway. Muling nagbukas ang elevator at sumakay si Amara. Hawak niya ang tablet pero halatang hindi nagfo-focus. Bago magsara ang pinto, tumingin siya kay Dave. At, Dave, opo ma'am? Hindi ko alam kung bakit ngumiti ka kanina. Pero wag mo nang masyadong isipin yung ginawa ng nanay mo. Ma'am, bakit hindi mo kasalanan yon kahit anak ka niya? Nakatitig lang si Dave. Hindi makapagsalita. Tama na yan tingin na parang drama sa TV. Pumasok ka na, may trabaho ka pa. Sumarang pinto ng elevator. At naiwan si Dave sa hallway, napapailing. Ngunit isang bagay ang sigurado niya. May konti na namang nabago kay Amara. At hindi niya alam kung bakit ba siya matatakot. O umasa. Isang linggo ang lumipas, napapansin na ng karamihan sa opisinang closeless ni na Dave at Amara kahit na maldito pa rin si Amara minsan. At dahil doon, nagsasaliksik na si Amara kay Dave. Hindi niya maiwasang mamangha sa tapang at lakas ni Dave na pagpatuloy sa buhay. Hapon na nang makarating si Amara sa maliit na inuupahan ni na Dave. Hindi niya talaga ito plano, nagkataon lang daw na may kailangan siya i-discuss tungkol sa trabaho. Pero ang totoo, mula nang mahuli niya si Dave na umiiyak, parang may kung anong humihila sa kanya para alamin ang buhay nito sa labas ng opisina. Pagkabukas pa lang ng pinto, sumalubong agad ang dalawang bata. Ate, sino ka? Tanong ni Mila habang nakahawak sa pinto. Hoy Mila, huwag kang bastos. Si Mama Mara yan. Ma'am? Teacher ka po ba? Saglit na natigilan si Amara. Malamang dahil ngayon lang may tumawag sa kanya ng ganon. Hindi, boss niya ako. Ah, so ikaw po yung laging pinapagalitan si kuya? Miko. Oo, ako nga yun. Bakit po siya napagalitan? Tanong ni Mila habang naglalakad palapit kay Amara. Walang kahit anong takot. Dahil mabagal siya minsan, sagot ni Amara, parang wala lang. Ma'am naman. What? Totoo naman ah, sagot ni Amara, nakataas ang kilay. Pero ngumiti si Mila. Ay, pero mabait naman po yan si kuya. Talaga? Tanong ni Amara, nakapamewang na ngayon. Opo, pinagluto niya ako ng egg kaninang umaga, tapos pinanasan niya po yung sugat ni Miko sa tuhod. Kuya Dave po lagi nag-aalaga sa amin, kahit pagod po siya. Hindi nagsalita si Amara. Tumingin siya saglit kay Dave. Okay. Huwag niyo ipagmalaki masyado yung kuya niyo. Mayabang yan pag ganyan. Ate, naglalaro ka po? Biglang tanong ni Mila, sabay hawak sa kamay ni Amara. Natigilan si Amara. Ha? Ako? Oo po, taguan po tayo. Wait lang, hindi ako naglalaro. Sige na po. Pakiusap ng bata habang yumuyugyug sa braso niya. Kumindat si Dave mula sa gilid. Ma'am, gusto nila ng kalaro. Sandali lang po. Dave, hindi ako... Ano ba tong bagay na to? Pero bago pa siya makatakas, hinila na siya ni Mila papasok. Sa loob ng bahay, nakaupo si Dave sa tapat ng pinto. Pinapanood ang dalawang bata na excited na nakapaligid kay Amara. Ate, ikaw taya, sabi ni Miko, nakangiti ng todo. Ako? Bakit ako? Ako na lang po taya, mukhahin naman ni Mila. Pero agad sumingit si Amara. Hindi, ako na.
para tapos. Yay! Tumayo si Amara, tumikhim. Rules, huwag kayong mandadaya, huwag kayong tatakbo sa kusina at huwag niyong hahawakan ng buhok ko. Clear? Apa. Good. Ready na po ba kayo? Tanong ni Mila habang pumipikit. Amara rolled her eyes. Fine. Count ka na. 1, 2, 3. Nagsitago na si Miko at Mila. Si Dave nakaupo lang. Nakahilig sa dingding. Tawa ng tawa habang nakikita si Amara na pinipigilan ng inis. Pagbukas ng mata ni Amara, nag-ikot agad siya ng tingin. Ay Miko, kita ka na. Sabi niya kahit hindi pa tumitingin sa ilalim ng mesa. Ha? Paano mo po nalaman? Bulalas ni Miko na nanggaling nga ron. Intuition. Natawa si Dave. Ma'am, ang daya. Hindi ako madaya. Magaling lang ako. Sagot ni Amara sabay taas baba ng kilay. Sunod niyang hinanap si Mila. Naglakad siya sa sala. Naghanap sa likod ng kortina pero wala. Mila! Pero walang sumagot. Nilingon niya si Dave. Nasaan ang kapatid mo? Wala po akong kinalaman dyan. Sagot ni Dave. Nakangiti. Dave! Pero narinig nilang sabay ang mahinang halakhak. Dahan-dahang lumapit si Amara sa sofa. Umupo siya at sumilip sa likod. Aha! Wa ate! Sigaw ni Mila sabay halakhak. Ayan, nahuli ka tuloy. Sabi ni Amara habang nakangisi. Ma'am, ang galing niyo ah. Siyempre, hindi ako nagpapatalo kahit sa bata. Pumunta si Mila pabalik kay Mara. Ate, ikaw ulit taya. Ay hindi, tapos na ako. Mabilis niyang sagot. Please po. Nagmamakaawan dalawa. Nagkibit balikat si Dave. Ma'am, mahirap tanggihan yan. Fine. Last. Huling-huli na to. Nagtakbuhan ulit ang mga bata. This time, mas naghanap talaga si Amara. Pumunta pa sa likod ng pintuan. Tumingin sa ilalim ng unan at naglakad pa ng paunti-unti. Masaya naman si Dave na pinapanood siya. Iba ang ngiti. Pagkatapos ay bigla na lang napatigil si Amara sa gitna ng sala. Tumingin kay Dave. At bakit ka nakangiti dyan? Tanong niya, medyo nakaismid. Wala po, nakakatuwa lang po kayo. Kakainis ka? Pero kita ang konting pamumula ng tenga niya. There! Sigaw niya nang makita si Miko na nakausli ang paa sa ilalim ng kortina. Lumabas ka na dyan, Miko. Grabe ate, ang galing mo. Natural. At ilang minuto pa, natapos din ang huling round. Pawis na pawis ang dalawa pero halatang masaya. Si Amara naman bahagyang hingal pero pinipigilan. Ate, balik ka ha? Sabi ni Mila at yumakap kay Amara bigla. Natigilan si Amara. Parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya sanay na naiyakap. Mila. Pero mas hinigpitan ni Milang yakap. Ang lambot mo pala ate, sabi ni Mila. Umangat ang kamay ni Amara parang hindi malaman kung tatanggalin ba niyang bata o hahaplusin. Sa huli, marahan niyang hinawakan ang likod ng bata. Hoy, tama na yan. Sobra na yan. Nahina niyang wika, pero hindi niya tinulak. Lumapit si Miko. Ate, salamat po. Lumapit naman si Dave. Salamat po ma'am sa pagpunta. Binawi bigla ni Amara ang kamay niya at tumikhim. Huwag kang mag-assume, hindi ako pupunta para sa inyo. May trabaho lang akong i-discuss. Opo. Sagot ni Dave, halatang amused. Tsaka, huwag kang masyadong ngumingiti, dagdag ni Amara habang inaayos ang buhok. Nakakainis. Ma'am, pwede po ba kayo maging ate namin minsan? Natahimik ang lahat, kahit si Dave na patingin. Tumingin si Amara sa bata. Hindi ako marunong maging ate eh. Ako na po bahala magturo, sabi ni Mila, sabay hawak sa kamay niya. Huwag mo pilitin si ma'am. Busy po si ma'am. Pero tumingin si Amara kay Mila. Hindi agad sumagot. Pagkatapos ng ilang segundo, binawi niya ang kamay.
Babalik ako kung may kailangan kay Dave sa trabaho. Ngumiti bago siya tumuluyang lumabas. Yumuko siya ng bahagya para tingnan ng dalawang bata. At salamat sa laro. Ngumiti sina Mila at Miko. Nilingon niya si Dave. At Dave. Po, ma'am. Huwag mong sasabihin sa opisina na naglaro ako ah. Pag nalaman nila yon, tatanggalin kita. Opo, ma'am. Tumalikod si Amara, pero bago pa tuluyang makalabas ng pinto, tumingin ulit siya saglit kay Dave. Bahagyang nakangiti, halos di halata. At, ang galing mong kuya. Bulong niya. At saka siya lumabas. Iniwan niya nakatulala si Dave at dalawang bata na sabik agad sa next visit ni Ate Amara. 2 taon ang lumipas, sobrang napalapit na si Amara sa mga kapatid ni Dave. At hindi na rin pinapahirapan ni Amara si Dave. Okay na rin silang dalawa. Na-realize ni Amara na labas si Dave sa pangangabit ng ina nito. Sa 2 taon ng iyon, mas nakilala pa nila ang isa't isa. Hindi man aminin ni Amara pero masaya siya sa tuwing kasama si Dave. At may kakaiba siyang nararamdaman pero ayaw niyang aminin. Tinutulungan rin ni Amara si Dave sa pagpapaaral sa mga kapatid nito. Gabi at maulan, tulog na sina Mila at Miko. Parehong mas malalaki na. Parehong mas masaya dahil may Amara sa buhay nila. Nasa sala si Dave, nakatayo sa gilid ng bintana. Hawak ang tasa ng kape. Nanginginig ang kamay kahit malamig ang hangin. Sa labas may dumating na sasakyan. Kumalabog ang pinto. Dave, buksan mo! Dinig niya ang pamilyar pero mas malambot na boses ni Amara. Kahit 2 taon na silang close, kahit ilang gabi na itong dumadalaw, hindi pa rin siya nasasanay sa tibok ng puso niya. Binuksan niya ang pinto. Nasa tapat niya si Amara. Suot ang simpleng black jacket, basa ang buhok dahil sa ambon, pero ang mga mata, nandun pa rin yung sungit na alam niyang hindi mawawala. Pero may halong lambing na hindi na niya matago. Ma'am, gabi na po. Dapat po hindi na kayo... Dave, 2 years na. Ilang beses ko sasabihin na wag mo akong tatawaging ma'am pag nandito ako. Sorry, nasanay pa rin. Di alisin mo ang nakasanayan. Sagot ni Amara sabay pasok na parang bahay niya rin ang lugar. Napatingin siya sa paligid. Tulog na sila? Opo. Oo. Umirap si Amara. Dave? Oo na, Amara. Ngumiti siya at gaya ng lagi. Pinipigilan niyang tumingin. 2 taon na silang palaging magkasama. 2 taon na itong dumadalaw. Naglalaro kasama ang mga kapatid niya. Gigising sa umaga para kuriting siya. Manalait minsan pero pipilitin din siyang kumain kapag pagod. 2 taon na. At kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng lakas para aminin ang nararamdaman niya. Umupo si Amara sa sofa. Tinapik ang tabi. Dito. Amara, huwag kang maarte. Upo. Huwag kang maarte. Umupo ka dito. Umupo si Dave. Pero dahan-dahan parang natatakot na baka marinig ang tibok ng dibdib niya. Tahimik saglit hanggang siya mismo ang nagsimula. Amara, ano na naman? Sagot niya, naka-cross arms. May sasabihin sana ako. Tungkol saan? Matagal ko nang gustong sabihin. Dave, kung utang lang yan, hindi po ito utang. Kung resign letter, Amara, hindi resign letter. Tumahimik si Amara, nakatitig, nakataas pa rin ang kilay pero halatang curious. Huminga si Dave ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang balak sabihin pero alam niyang hindi na niya kayang piligilan. Amara, 2 taon na tayong halos magkasama. Shh, parang ayaw mo naman. Hindi naman sa ayaw. Ano? Bakit ka kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Dave, nanginginig ka nga oh. Tinaas ni Amara ang kamay at hinawakan ang kamay ni Dave. Doon lalo siyang nanginig. Dave, sabihin mo na. Tumingin si Dave sa kanya. Amara, gusto kita. Natigilan si Amara, parang hindi makapaniwala.
Kaya nagpatuloy si Dave. Matagal na. Bago ka pa tumulong sa amin, gusto na kita. Kahit galit ka, kahit maldita ka at kahit lagi mo kong pinapagalitan, kahit minsan, sobra-sobra. Hindi gumalaw si Amara. Dave, tangik ka. Napalunok si Dave. Sorry kung ang tagal mo umamin. Nagulat si Dave. Ha? Bigla siyang tumayo. Dave, 2 years. 2 years. Anong tingin mo sa akin? Manghuhula? Expect mo ba na ako pa ang unang magsasabi? Aba, kahit gusto rin kita, may pride pa rin ako, no? Gusto mo ko? Dave, ilang beses akong pumunta dito. Araw-araw halos kita binibisita. Tingin mo bakit? Wala naman po akong... Huwag kang magpo sa akin ngayon. Hindi bagay. Amara, gusto mo talaga? Nag-cross arms ulit si Amara, pero namumula. Oo na, gusto rin kita, noon pa. Pero syempre, hindi ako mauuna. Baka isipin mo kasi desperada ako. Hindi naman, sagot ni Dave na nakangiti. Uy, huwag ka nga masyadong umiti. Kinikilig tuloy ako. Kakainis ka naman. Natawa si Dave. Sobrang gaan ng dibdib. Pero bigla siyang tinulak ni Amara sa balikat. O ano? Ngayon, umamin ka na. Anong balak mo? Nagkibit balikat si Dave. Hindi ko sure. Tangik, sabi ni Amara na may halong tawa. Ako na nga, Dave. Sige, ganito na lang. Ligawan mo na lang ako. Nagulat si Dave. Ha? Ako? Sino pa? Sabi ko nga sa'yo may pride ako, di ba? Hindi ako manliligaw. Ikaw na bahala. Seryoso? Seryoso. Kasi gusto kita. Gusto ko na ikaw. Tahimik sandali, kaya dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Amara. Simula ngayon, manliligaw na ako. Tumikhim si Amara, namula ang tenga. Okay. Pero, Dave? Opo, oo? Huwag kang hihinto ha, kasi pag huminto ka, kikiligin pa rin ako. Tumawa silang dalawa. Kinabukasan, maagang dumating si Amara sa bahay ni Dave bago ito pumasok sa trabaho. Pagbukas ng pinto ni Dave, halos magtinginan sila. Nasa harap niya si Amara. Hawak ang 3 plastic bag ng pagkain. Langganisa, pandesal, itlog, gatas. Parang nanay ng bahay. Good morning, sabi ni Amara. Uy, ang aga mo ata. Tss, dito para sa'yo. Para sa kanila. Sabay abot kay Mila at Miko na naglalakad palabas ng kwarto. Kami po? Tanong ni Mila. Oo, kain tayo. Nagutom ako kagabi sa drama ng kuya niyo eh. Uy! Protesta ni Dave, pero ngumiti si Amara. Dave, umupo ka. Ha? Bakit? Nililigawan mo ako, di ba? Oo. Di dapat may effort ka. Upo. Umupo si Dave sa maliit na mesa. Si Amara naman nagluto agad. Hindi magaling pero nagpipilit. Si Miko kumakain habang tawa ng tawa. Ate, mas masarap po itlog ni Kuya Dave. Napasimangot si Amara. Excuse me? Sarap kaya nito? Natigilan siya na makita ang hawak niyang kawali. Tss, huwag kayo maingay. Tumawa si Dave. Kaya mo yan. Dave, pag tumawa ka pa, hindi na kita papayagang manligaw. Okay, sorry. Pero nakangiti pa rin siya. Pag-upo nila sa mesa, tahimik silang apat. Si Mila at Miko masaya. Si Dave sobrang saya. Si Amara kunot noo pero pulang-pula ang tenga. Dave! Tawag ni Amara. Tingnan mo ako. Tumingin si Dave. Hindi ka na lang magtatrabaho sa akin. Napangiti si Dave. Alam ko. Hindi ka na rin kaaway ko. Alam ko rin. Lumapit si Amara, marahan. Dave,
Simula kahapon, alam mo bang mas naging masaya ako? At ikaw ang mahal ko. Aba, sino nagsabing mahal agad? Totoo. Tss, kaya pala 2 years ka torpe. Sorry. Hindi, okay lang. Kasi ngayon, akin ka na. Napangiti si Dave. Pero, Dave, sabihin mo nga ulit. Alin? Tangek, sabihin mo ulit yung sinabi mo kagabi. Huminga ng malalim si Dave. Amara? Mahal kita. Pumikit si Amara. Good. Dapat lang. Hinawakan niyang mukha ni Dave. Dahan-dahan at naglapat ang labi nila. 5 taon ang lumipas at kinasal sina Dave at Amara sa isang payak ngunit masayang seremonya. Napapalibutan ng pamilya at iilang matatalik na kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang relasyon, natutunan ni Amara ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Kaya buong puso niyang tinanggap ang ina ni Dave. Ang babaeng minsang naging ugat ng kanyang galit. Ngayon, magkakasama silang naglalakad patungo sa bagong yugto ng buhay. Mas magaan, mas payapa at puno ng pag-asang hindi nila inakalang darating. Suportado naman sila ng kanilang mga magulang at nagkaroon rin ng masinsinang usapan ng ina ni Dave at si Amara. Humingi ng sobra ang ina ni Dave. Naging si Amara. Ma! Daddy! May nakita akong ipis sa banyo! Sigaw ng 5 taong gulang na si Ali habang tumatakbo palabas ng CR. Napahinto si Amara sa pagtiklop ng kumot. Ano na naman anak? Kakapasok ko lang sa banyo kanina, wala namang ipis doon. Totoo yun ma! Ang laki! Ganyan no? Ginawa pa ni Ali ang 2 kamay niya. Lumabas si Dave mula sa kusina. May hawak pang kawali. Ali anak, hindi ipis yun. Toy lang siguro ng pusa. Di ba sabi ko sa'yo? Daddy, wag mo akong kontra. Singit agad ng bata. Nakataas pa ang kilay na para talagang mini version ni Amara. Tumawa si Amara. Oh, ayan. Dave, mana talaga sa akin. Swerte mo talaga. Tao ba yung ipis na yan? Biro ni Dave habang ibinababa ang kawali sa mesa. Daddy, sabi ko malaki, hindi maliit like your pasensya. Anak, sino nagturo sa'yo niyan? Tanong ni Dave. Kunot noo pero halatang natatawa. Umirap si Ali. Ikaw, Daddy, lagi kang walang pasensya kay Mami kapag ginugulo ka niya. Ako talaga? Umikot ang tingin ni Dave kay Amara na agad nagkunot kilay. Dave, ano na namang pinagsasabi mo sa anak natin pag hindi ako nakatingin? Wala akong sinabi. Ali, bakit mo ako sinisiraan? Halos papatalon si Dave nang lumapit ang anak at hinilang pantalon niya. Daddy, promise may ipis talaga. Please, patayin mo na dali na. You're daddy. You're the killer dapat. Killer? Anak, hindi si daddy kriminal ha. Kill the ipis. Now, daddy. Huminga ng malalim si Dave. Kunwari pagod na pagod. Fine, ako na. Ako na naman. Ako lagi pinapatay ang ipis. Ang butike, ang lamok, ang problema, pati traffic. Pero bago pa siya natapos, hinila ni Ali ang kamay niya. Daddy, bilis! Kung hindi kagapang yun sa bed ko, tapos kakainin niya ako, tapos iiyak si Mami kasi wala na yung cute niyang anak. Aba, confident ang anak ko ha. Siyempre, Mami. Ako yung cute, ikaw yung pretty. Talaga? Akala ko pretty rin si Daddy. Biro ni Amara. Tumingin si Ali kay Dave mula ulo hanggang paa at umiling. Daddy is... Pwede na. Pwede na. Gulat ni Dave. Pwede na for Mommy. Dagdag ni Ali pero may kasamang sarkastikong ngiti. Napahagalpak si Amara. Si Dave, pati anak natin maldita rin mana sa... Sa'yo, Mommy. Ay ano? Totoo naman, you said before you were maldita nung bata ka. Kailan ko sinabi yon? Last night. Tulog ka na dapat kagabi ah.
Umiiwas ako sa toothbrush, so nakinig ako sa inyo. Ali? Pero tumawa lang ang bata Daddy, let's go na! at tuluyang kinaladkad si Dave papunta sa banyo. Napatingin si Amara sa dalawang pinakamahal niya. Sa lahat ng pinagdaanan nila, galit, atraso, pair ng nakaraan, narito sila ngayon. Masaya. Isang pagmamahala na nagsimula sa galit. Nagtapos sa pagpapatawad at ngayon, nagpapatuloy sa tawa ng anak na minahal nilang dalawa. At iyon ang ending na hindi nila inasahan. Pero pinaka-pinagpasalamat nila, sa huli, ipinapaalala ng kwento ni na Amara, Dave at Ali na ang galit ay maaaring maging simula pero hindi kailanman dapat manatili. At minsan, saya na ang isang pagkakataong ibinibigay sa puso para matuklasan na ang pinakamagandang pangyayari sa atin ay yung minsang hindi may naasahan. At dito nagtatapos ang liham ni na Dave at Amara. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon din kayong kwentong nais ibahagi, huwag mong mag-atubiling magpadala ng inyong liham sa esyang@gmail.com. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong sikreto at kwento, ingat po kayong lahat.